Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, August 17, 2025. At ang ating mga latest po na mga thunderstorm advisories ay makikita po natin dito sa may bahagi ng Central Luzon, gayon din sa may area ng Calabarzon at ilang bahagi ng Negros Island Region at Central Visayas at maging sa may Zamboanga Peninsula. Ito po ay inisyu natin sa mula sa iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa at makikita rin natin naka-yellow heavy rainfall po dito sa may area ng southern part na Occidental Mindoro at southern part ng Palawan. Muli po, inaanyayahan namin kayo, bisitahin itong panahon.gov.ph kung saan makikita po natin yung mga latest na mga inisyu natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, gayon din po itong mga rainfall information at mga general flood advisories sa buong bansa. So makikita nyo po ito dito sa ating website panahon.gov.ph. At sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy nating minomonitor itong low pressure area na nasa around 900 kilometers kanluran ng Central Luzon. Nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Hindi natin ito inaasahang papasok pa ng PAR at ito ay patungo na sa may bahagi ng Vietnam or pwede rin po sa may southern part ng China. Sa base po sa ating analysis, posible pa rin itong maging bagyo within 24 hours. Bagamat kagaya po ng binanggit ko, ito po ay wala na pong masyadong magiging epekto sa ating bansa. Yung trough o mga kaulapan na dala nitong low pressure area, ang maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng northern and central Luzon, habang ang hanging habagat pa rin or southwest monsoon ang maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa bahagi ng Metro Manila, Batangas, Cavite, gayon din sa may area ng Occidental Mindoro at sa Palawan. Mapapansin naman ninyo, malaking bahagi dito sa may Mindanao, sa may area ng Visayas at gayon din sa may area po ng eastern section ng Luzon. Mapapansin natin, wala masyadong kaulapan dito sa may kalupaan ng ating bansa. So generally, fair weather sa nalabing bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Inaasahan natin na posible pa rin may mabuong low pressure area, particular na dito po sa may northeastern part ng ating Philippine Area of Responsibility. So patuloy nating i-monitor itong mapapansin nyo po mga kaulapan dito sa may eastern section ng northern Luzon. So dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na nga sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din sa may Bataan, Zambales. Inaasahan din natin yung malaking tsansa ng mga pag-ulan kasama rin sa Metro Manila, gayon din po sa Bataan, sa Batangas, Cavite, kasama yung Occidental Mindoro. Although in-expect po natin ngayong araw mas mababawasan na yung mga pag-ulan na mararanasan natin dulot ng hanging habagat or southwest monsoon dito sa Metro Manila at sa may southern part ng Luzon, at maging yung trough or extension po ng low pressure area, mababawasan na rin yung epekto dahil nga kumikilos yung low pressure area palayo na sa ating bansa. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa bandang hapon hanggang sa gabi. So yung eastern section po ng Luzon, generally fair weather ngayong araw. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa, 24 to 29 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan ay makararanas ng generally fair weather sa araw na ito, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman, 23 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 24 to 32 degrees Celsius.
Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warnings anumang bahagi ng ating kapuluan. Maaring pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Inaasahan naman natin nakatamtaman na magiging pag-alon ng karagatan sa may western and northern section ng Luzon. Habang nilalabing bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng ating karagatan. Narito naman po yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon in the next 4 days. Makikita po natin na bukas magiging generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil sa paglayo nitong low pressure area patungo sa may area ng Vietnam at posibleng pagbuo ng isang low pressure area naman dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, posibleng yung mga kaulapan ay magiging concentrated lamang po dito sa may offshore o sa may karagatan. Dahil po doon, mababawasan yung kaulapan dito sa may area sa landmass po or sa kalupaan ng ating bansa. Kaya po bukas, generally fair weather sa malaking bahagi ng Pilipinas. Pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Pagdating po ng araw ng Martes hanggang Miyerkules, yung intertropical convergence zone ang inaasahan natin na magdadala ng mga pag-ulan, particular na sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating po ng Huwebes, maaaring makaapekto din yung ITCZ sa area ng Bicol region. So for this week, malaki yung tsansa na may malaking tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Visayas, Mindanao at Bicol region, dulot ng ITCZ, habang ang malaking bahagi ng Luzon, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Posible pong medyo humina yung epekto ng southwest monsoon at ang mararanasan natin ay more on yung ITCZ po or Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:43 na umaga at lulubog, ganap na 6:18 ng gabi.